Okay, Sir Vance, go! Okay po, good morning po sa lahat. So bago po tayo mag-start, I just wanted to read some of our rules during our program po. So all microphones po, all microphones po ng participants should remain on mute unless allowed by the host to speak. And so that it will avoid unnecessary noise during this program. And all participants who wants to ask questions po can send a message through our chat facility, yung chat box po natin dyan. So again, ladies and gentlemen, I would like to greet everyone a lovely Wednesday morning. So let me welcome all the participants of this program. So the representatives of each section on every grade level, our GPTA officers, our teachers, our principal, and other guests. So it is my pleasure to be your MC for this program. I'm Salvador L. Maranya, a grade 4 teacher. So I would like to extend a very warm welcome to all of you. So we appreciate you, our dear parents, for taking time out of your busy schedules to join us today. So we would like to start this program, a prayer to be led by Ma'am Justine O. Manzano, a grade 1 teacher. And let us attention for the Philippine National Anthem, followed by the singing of the Calabarzon March, Rizal Mabuhay, and Rodriguez Hymn. Ma'am, go ahead. Tayo pong lahat ay manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata at iyo po ang ating mga ulo. Panginoon namin sa langit, pinupuri at dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Lubusan po kaming nagpapasalamat sa paggabay, pagsubaybay at pagbibigay ng kalakasan para sa araw-araw. Tinataas po namin ang mga mag-aaral at magulang na naway puspusin niyo po sila ng karunungan upang maunawaan ang mga aralin na dapat nilang matutunan. Ganun din po sa punong guro at mga guro na nagbibigay ng kanilang oras at tiyaga upang magampanan ang sinumpaang tungkulin at mapaunlad ang mga mag-aaral na sa aming pinagkatiwala. Marami pong salamat sa mga taong patuloy niyo pong ginagamit sa ikabubuti ng aming paaralan. Bigyan niyo po kami ng kasiyahan at walang sawang pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat isa at malakas na pangangatawan at isipan sa araw-araw. Muli, ang papuri at pagsamba ay sa iyo lamang nakalaan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiging sa silanganan, parang nakuso sa litipoy buhay. Lupang iligan, yaman ang magiging sa abang lupin, kaya masisipin sa nalalang sa simula sa langit ko. Ay nakakataw sa magkabilangan, pagsalang pagkawat witan kung kailanagin. Aking pinakaragang kailan pangay magiging. Wala ko ang warang at masingan, ay langit sa ko. Ang bigaya ng pangay ng aking, ang pagkay ng langit sa'yo.
nag-alay ng buhay. Bayan man ang Diyos, kabuhay ka ng buhay. Ang kanyang taong sa'yo'y nagmamahal. Nakakapagpulang ngayong maasahan. Tungo sa pangalaman ng buhay. Sa sulong inaral ko kalangkulitan, sinilang ng bayan naming mahal. Nakatawid ang may nasa kalikasan, sa isilang lumamahal. Magigis na ng pamilya ng bukan. Sa masaysayan ng mga kulay, sa mga magiging na nag-alay ng buhay. Rodriguez, mabuhay ka. Rodriguez, mabuhay ka. So thank you po. Thank you Ma'am Justine Ansano for that prayer. So today we will witness the state of the school address. So what is state of school address or SOSA? So this SOSA aims to provide information about progress and development of our school, the Burgos Unit 1 ES, for the previous and present school year. And it will also serve as an opportunity to foster transparency and accountability, and to let the school-based community know how things were going for the school, including plans and improvement. So at this point, we are pleased to have and to give us his message, our very supportive, competent, and knowledgeable public schools district supervisor of Rodriguez, Sir Fredelito B. Cabalang, followed by another message, and to give us some of his insights about our program, our generous barangay captain, Honorable Rosendo Boy Cruz Jr. Isang pagbati at pagpupugay ang aking pinaabot sa pamunuan at seguruan ng paralan. Bagamat tayo ay nakakaranas ng pandemya sa ng COVID-19 virus, patuloy pa din ang pagsulong at pagbibigay serbisyo sa ating mga kabataan para sa kanilang patuloy na pag-aaral. Ang paglalabas ng State of the School Address ay mahalaga upang may parating sa ating mga magulang, mga taga-suporta at stakeholders ang estado at sitwasyon ng ating paralan, dahil malaki ang mayaambag at gagampanan ng ating komunidad sa pag-unlad ng ating paralan. Tunay na ang ating kasabihan, lamang ang may alam. Sa ating mga guro at mga guro na nagsisilbing pagkain sa pagbibigay ng kalidad na edukasyon, sikatin natin may lawid ang pag-aaral ng ating mga kabataan sa kabila ng hamon ng distant learning. Kailangan ay bigyan natin ang dekalidad na edukasyon dahil nararapat lamang na sila ay magkaroon ng tamang edukasyon dahil sila ang pag-asa ng ating bayan. Sabi nga ng isang mahusay na nakapagsalita, knowledge is not just simply reading and getting ideas and information from books. Knowledge is also experiencing the reality the way it is. Sa ating mahusay na school leader at mga katuruan, binabati ko po kayong lahat at laging tandaan, laging mag-ingat para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating pong mga district supervisors, ang Rodriguez of Office, si Ong, Fredelito B. Cabalang, at ilang mga Cristina Hamatse, mga guro, mga
magulang, sa lahat ng mga nanonood ngayong umagang ito sa ating state of school address ng Paaralan Elementarya ng Burgos Unit 1 sa pamumuno ng masipag na purong guro Ginang Marcelina L. Nadusa sa mapagparang araw po sa ating lahat. Pinabati ko po kayo sa matagumpay sa legalidad at edukasyon para sa ating mga kabataan. Bagamat tayo ay may limitasyon dahil sa COVID-19 pandemic at may mga naranasan, mga kalamitan, kaya tayo makalat sa ilang normal setup ng ating edukasyon. Pinakita ninyo ang dedikasyon at pagmamahal sa ating edukasyon. Para sa mga kabataan at rin na pag-asa ng bayan at pinabati ko rin po ang mga magulang na siyang gumagabay sa ating mga turuan upang nagpatuloy ang edukasyon ng ating anak. Silang mga walang takot at sumusuong sa pandemya upang maipasa lang ang module ng kanilang mga anak. Nais ko rin pong ipapot sa inyo ang inyong lingkod at sa inyong Cruz at ang buong konseho ng ating barangay ay taas pusong nakasuporta sa inyo at patuloy mong katuwang sa lahat ng mga programa para sa ating mga mag-aaral na tinuturing na tagapagtaguyod ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala at suporta sa lahat ng mga programa na ginagawa ng ating barangay at alam ko po ang ating pagtutulungan lahat ay ating makakaya. Muli po, ako po ay inyong lingkod, Kap Boy Cruz, at pusong nagpapasalamat at naway pagpalain tayo ng ating poong pagkakal. Lagi pong tatandaan na sa ating pamumuno, higit sa lahat ng tao. Maraming salamat po. Okay. So this pandemic caught us all unaware, di po ba? And we know and we now must work hard to better understand all the implications of such rough disruptions to schooling. And bilang mga teachers po, we need to quickly enhance the quality and accessibility of remote education and soon get these kids back to school. Yun naman po yung wish po natin. And we would like to say thank you to our guests. Every time Sir Fred talks, he always motivates teachers to work harder and helps arouse enthusiasm in our profession. Yan si Sir Fred. And we also express our appreciation to our barangay captain sa kanyang very insightful message. Okay po. So, to continue, let us now go to the most important part of our program. It is the presentation of the State of the School Address. So, let me introduce to you an adaptable, ambitious, and compassionate person, our leader, who gives unending support, our principal, Ma'am Marcelina L. Nadusa. Ma'am? Good morning, everyone. Sa lahat na narito ngayon sa forum na ito, hayaan yung batiin ko kayo ng isang mapagpalang araw. Bago ako po mailanlang sa aking mensahe, nais kong batiin at pasalamatan ang mga taong patuloy na sumusuporta sa Burgos Unit 1 sa pagsasagawa ng kanyang mga programa para sa ating paninilbihan upang makamit ang batayang edukasyon para sa ating mga mag-aaral. Una, sa ating SDS, ang ating tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Rizal, Ma'am Cherry Lou Deritia, at ang 10 ng kanyang kasamahan sa Division of Rizal.
ang ating masisipag na PSDSS, Sir Fidelito B. Cabalang at Ma'am Maria Cristina Camarce, sa ating butihing mayor na walang sawang tumutugay-gay at sumusuporta sa lahat ng ating programa, Honorable Mayor Tom Hernandez, 10 ng Sangguniang Bayan, ang ating pinakamamahal at accommodating na Barangay Chairman, Kagalang-galang Rosendo C. Cruz Jr. Sir, maraming salamat. Sa mga partner ko at kaagapay sa Burgos Unit 1, 36 silang lahat, mga masisipag at competent. Sa 1,655 na mga mag-aaral ng Burgos Unit 1, kasama 10 ng kanilang mga magulang na nagsisilbing co-parent teacher namin sa panahon ng pandemya, na kung saan sa inyo nakasalalay kung paano maging epektibo at maihatid na may kalidad ang batayang edukasyon na laging inahangad ng ating Departamento ng Edukasyon. Alam natin lahat na mawala lang ang isa sa mga stakeholders na ito, mapipilayan ang ating pagsasagawa ng tinatawag nating basic education, learning continuity plan. Maraming beses na po nating ipinaliwanag, ipinagtanggol, inalayhay ang ating programa, maging ito ay sa division, sa region, at sa distrito, sa pamamagitan ng paggawa ng iba't ibang report na kung saan ay nakaantabay palagi ang Department of Education kung nasaan na ba ang mga school. At ang Burgos Unit 1 ay masasabi ko na hindi nahuli. Bakit? Dahil nandyan ang 1,655 na mga magulang na nagsisilbing volunteer teachers sa kanilang mga anak. Hindi nagsasawang makipag-ugnayan sa mga guro, magtanong upang malaman kung ano ba yung mga dapat gawin. Gayon din ang mga guro, bukas 24 oras para lang ibigay ang mga queries ng mga parent, nang sa ganun ay magkaroon ng open communication at maibigay ang wasto, angkop na kaalaman at pagkatuto sa ating mga mag-aaral, na siyang dahilan kung bakit ako nandito, ang mga guro kung bakit nandito. Sa panahon ng pandemya na naranasan natin ngayon, alam ko, ako rin ay isang magulang. Lalo natin na makikita ang halaga ng mga guro dahil alam natin na ang pagiging guro ay hindi madali. Kapag ito ay hindi mo hilig, madali kang magsawa. Pero ang mga magulang, dahil mga anak nila yung tinuturuan nila, siyempre, ang pagmamahal nila, walang kondisyon yon. Hindi pwedeng sabihin na, busy ako anak, hindi kita maharap. Anak, hindi kita kayang turuan kasi mahirap ang module. Kundi, naniniwala kasi tayo na kapag gusto ng puso, maraming paraan. Pero pag ayaw ng puso, maraming dahilan. And best one is not accepting excuses. Why didn't do something or anything that could give better to our learners. Lagi kong sinasabi 2 beses isang linggo, Monday at Friday, sa aking mga kasamahan sa pamunuan ng kaguruan, na kung nahihirapan tayo ng mga guro, alam ko mas mahirap sa parte ng mga magulang dahil hindi lamang iisa ang kanilang hinaharap ngayon, ang paghahanap buhay, kasama ang pagbibigay oras, panahon sa kanilang mga anak upang sa kabila ng paghahanap buhay nila ay mabigyang laan din nila ng oras sa kanilang pag-aaral. At kami po sa Best One ay laging bukas sa pag-uusap
upang may sagawa natin at may sakatuparan ang maraming programa ng ating departamento, Department of Education, na kung saan ito ay para din sa ating mga anak, sa ating mga learners. Other than that, ang purpose lang po namin kung bakit kami nandito ay para matuto ang mga bata. Huwag po kayong magsasawa, mga mahal na magulang, na sumuporta sa bawat programa ng school at makakaasa kayo na kami rin po ay nandito para sa inyo. Bilang patuloy sa ating SONA, kinararangal kong ipresenta sa inyo ang mga datos upang malaman nyo at magkaroon kayo ng idea na saan na ba ang best one ngayon. Okay, so ang ating school profile, meron tayong 3 taon dito. So kung makikita ninyo dyan, ang ating 3 taong enrollment sa unang 2 taon ay may increase. Okay? So from 1,300 to 1,309, konting-konti lang. Okay? Pero ngayong huling taon, 2019-2020, mayroon tayong 1,292. So bumaba siya. Pero ngayong kasalukuyang panuruang taon, mayroon tayong 1,655. Ibig sabihin, nadagdagan tayo ng 21.80%. So kung makikita ninyo, nagdagdag tayo ng enrollment, pero yung school natin, status parehas. Ibig sabihin, mas kailangan natin ng mas maraming teacher, classroom, books, and other physical facilities for this. And we are calling the support of all our stakeholders in the community. Next. So health and nutrition. Katatapos lang po natin ng 20-day milk feeding program. And we are about to continue the feeding program this coming 4th week of March. So makikita natin sa data na maraming severely wasted at wasted. So ilan lamang. Ano kaya yung mga salik na nakakaapekto dito? Marami tayong mga salik na tinitignan kung bakit mahalaga na ang ating mga anak ay lagi malusog para sila ay makapag-aral ng maayos. Mahirap mag-aral kapag sakitin ang ating mga anak. Sa kasalukuyan, mayroon tayong 400 na feeding recipient based doon sa kanilang health and nutritional status. Okay. So, nandito ang ating learner's material. Pag sinabi nating learner's material, it's considered the books and other references being used and instructional materials used by the teacher in the teaching learning process. So as you glean on the numbers on the board, you could notice that across learning areas, we have the highest as 1,000, which is the health and PE. Coming up next is the Filipino book, 876. As you notice, if you're going to get the ratio of this to the number of our learners, it is 1:2. 1 learner for 2 books. And yet, we increase in the number of enrollment. So, mas maraming deficit kung tutuusin. Okay, next month. Then we have the teacher's professional development. Naniniwala ang best one na family na you cannot give what you don't have. That's why my co-teachers are planning to have postgraduate enrollment on state universities para sa kanilang patuloy na pagkahasa sa
personal nilang pagkatuto para mas marami silang maibahagi sa ating mga mag-aaral. Hindi pwedeng stagnant, pwede na. Dito lang ako, ayaw ko na mag-aaral kasi mahirap mag-aral. And one thing more, ang pag-enroll sa postgraduate study ay pagpapakita lamang ng pag-aaral ay walang pinipiling edad at panahon. Basta gusto mo, interesado ka, go. Dahil ang education is a continuous process. And we are setting ourselves as an educator to our learners that you have to dream big, and dream high. Let's see. So, hindi aandar ang ating mga programa kapag wala tayong resources, especially financial. So, the sources of our school in terms of financial coming from MOVI, maintenance and other operating expenses coming from the national government. We have the canteen before, during face-to-face. We have the SEF coming from the local government unit, the General PTA, which is our fund source last year, and they reported to me that they have still holding some funds, and I told them just keep it there. When we have enough more opportunity to outsource our funding, we'll do it later. Pag-uusapan natin, wag muna ngayon kasi delikado. Yun ang sabi ko sa General PTA. Then we have the SPG. Yan yung tinatawag nating recycling dati before, na mag-iipon kami ng mga papel, ng mga used bottle, then i-recycle namin yon, ibebenta namin sa junk shop, so nagiging pera yun ng SPG. Okay. So as you notice on this data, our biggest source is the MOVI or maintenance and other operating expenses. So we have here the number and rate of dropouts by course. So dropping out in this time of pandemic is very critical. Why? What are the factors we consider on these issues? Kasi po, may mga magulang na dahil hindi na maharap yung anak na asistahan sa gawain sa module, they prefer to let their kids stop. Anak, minto ka muna ng 1 taon kasi hindi kita maharap. Kaya ang ginagawa ng mga teacher, nag-home visit sila, trying to convince and explain to the parents na magkatuwang lang tayo, pagtiyagaan lang natin ng mga bata, kahit gaano tayo ka-busy. Maanong bigyan natin ng 1 oras araw-araw ang mga batang yan para lang tayong nanonood ng teledrama. Then after that, makikita natin yung mga bata natututo na. So importante yun. Huwag natin silang, tayo mismo mga parent mag-convince sa mga anak natin na sige lang anak, tiyagaan mo lang, makakaraos din tayo. Huwag tayong susuko mga mahal na magulang. Kasi kung tayo ang sumuko, paano namin kayo paglalaban? Paano namin paglalaban ang mga anak nyo? Kung kayo mismo ang magdidesisyon na i-stop na. Wala na. Hindi na kami makakilos. Pag sinabi nyo, ma'am, nagdesisyon na ako, stop na ang anak ko, wala na ho kaming magagawa doon. Kahit ano pang intervention ang gagawin na, kahit ano pang remediation. So I am requesting all the parents who are here today to please help us by convincing your kids to stay put in their studies. Okay. So nakakatuwa naman po pag nung makita ko tong ating rate ng ating completers. So, mataas siya. From kinder to grade 6, there's only a 3% difference to make it perfect. So, it means that the promotion rate was good and the margin of error, which is 3%, is not bad. Kasi yung dropping out,
ng mga bata, mayroon yung mga factors na it is beyond our control. What is this factor? Yung transfer of residence. Next factor is health. So yun yung pinaka root cause analysis nun. Okay. Pero this data is not bad since mataas siya. Okay. Next, ma'am. So we have here the mean percentage score per subject for school year 2019-2020. So ito na po yung pinaka-latest so far kasi. Ngayon po sa pandemic, actually, yung modular natin is non-graded. It is being rated in the mode of completion in the submission of our learners. And based on the interim grading system, released on the DepEd Order number 31 series of 2020, stated that our learners will be graded according to performance, tasks, and their written outputs. Other than that, yan yung sinusunod natin ngayon. Thank you. Then we have the literacy level. So it is focused on English. So makikita natin dito na below grade level is 151. This is last year data. Then we have on grade level is 283 and above grade level is 42. So kung titignan nyo per se ang data na yan, ibig sabihin most, okay? 75% of our learners in best one are on grade level. So, it is minimal, kukunti lang ang ating hindi pa nakakabasa. So, yun yung ating tinututukan ngayon. Kasi hindi sila pwedeng graduate na mananatiling hindi nakakabasa. Okay, back to basic lang tayo. Elementary education is rendering quality basic education. Next one. Then we have the school-based management assessment level. So we have depended our SBM last November, and based from the 4 principal indicator presented in the division of Rizal, best one is in the level 1, which means we are still on developing stage. Despite the fact, when face-to-face, best one is one of the school who garnered higher rank in the academic competition. Okay? So the child-friendly school survey result we have here, it is considered best one as a child-friendly school. Okay? With a point of 30. So if you happen to answer the questionnaire in this, which you have to answer the heart, a triangle, you color it red, blue, or violet. That is how being rated based on the item given in the questionnaire. Next one. Then we have the stakeholders support. So as you see here, the biggest support we received so far is activity coming from scouting. Okay? And of course, this event, the support of parents in this particular event, the state of the school address. It is heartwarming to know that you are all excited and eager to hear our school status, accomplishment, achievement, and future plan. And this is the very purpose of our event today, to inform you the current standing of Burgos Unit 1 Elementary School. Thank you. Then we have the learner-teacher ratio. We are given a standard in the computation of teacher-learner ratio based on our pivot webinars
regional base. According to Cabral computation, it must be one teacher is to 45 learners. But considering the population of BES 1 with 36 teachers, we have 60 to 65 learner to one teacher. So you could just imagine if we have face-to-face, the learners a teacher would handle in a class. So we call our teacher Superman and Superwoman. Okay, next. So the learner classroom ratio. This is the data last year. And so as you could see on the data, we have more than 100 learners in one classroom. If you're going to follow the standard on the ratio of classroom with the learner, based from the present classroom that we have today, which is a 12 functional classroom with 1,655 learners. So we are still needing 24 classroom at that. So what intervention we are doing now? The school head and the teachers club, teachers officer, together with our general PTA, who are our representative from the parents group, we are working and already submitted the request letter to our mayor for our for the request of our school site, and we are on the process of following it up. Okay, next. So on learner toilet ratio, we have 1:61 for male and 1:69 for female. You could just imagine if the call of nature is on the go with that kind of number, ang hirap, lalo na sa mga maliliit na learners natin. And so thereby, with this data, you could see the urgent needs of our school. And for that, I hope meron nandyan na mga parent at yung mga kakilala nyo na pwedeng makatulong sa atin just to augment those needs para sa ating mga mag-aaral. Okay, and we are praying for that. With the learner seat ratio, we have 1:1. No, that is we have chair 12 classroom with 40 chair. We have only 900 plus chair. So I think that is 1:3. Pagko-computin natin yung learners natin, which is 1,655, divided by, you have to add 12 times 45. I-divide mo dun sa number of learners na 1,655. Ang makukuha mo dun is 1:3. Okay, ma'am, would you mind to correct that? Okay, next. Then we have the status of continuous improvement project. So we have this project are being indicated in our school improvement plan, which is a project back-to-back. This focused on the remediation of kinder to grade 6, those learners that are below their reading level. Then we have the project M+. This is a intervention program for numeracy, those learners who are lagging behind on how to solve problems in math. Then we have the project bonds. This still refers to reading remediation, but then we are now under the program
banner program of our DepEd Rizal, which is the BRB4. And the implementation of this program and advocacy is ongoing. Thank you for your support on this. Okay, so we have stakeholders accomplishment, providing reading and intervention materials. I am very happy na nakita ko ang init ng suporta ng mga parents, ng mga teacher, ng panahon na after ng kalamidad na Ulysses. Grabe, umaapaw ang mga relief good. Talagang masasabi mo, yung mga naging biktima na naka-house sa school natin, parang pwede na magpatayo ng grocery. Kasi mula umaga hanggang hapon, lumalangoy ang, alam mo yon, mga suporta. Kaya sabi ko, ganito pala magbahala ang best one. Nakakataban ng puso. And I am very happy na kabahagi ako sa best one. Nakita ko, and I consider this as one of the best practices of best one. The support, the overwhelming support of parents during the pandemic. Sana ganun din yung support natin sa academic performance ng ating mga mag-aaral. And for sure, achieve na natin yan, accomplish na natin yan. Then, provided bookshelves and donated books for reading area. Nakita yung project ng General PTA, nandun sa school. Inaayusan natin yun ng mga aklat. So, kapag yung pag okay na ang natin, wala ng coronavirus, wala ng virus, wala ng COVID, open yung ating school para yung mga anak natin ay pumunta dun sa ating mini library para magbasa. Next month. Okay. So, nandito ang ating school enhancement fund, school education fund, requested supplies and equipment coming from our LGU, allotted to best one. And this is given by our PSDS Sir Predelito Bicabalang. So we have here a projector, printer, heavy-duty wireless microphone, portable sound system, okay, paint para sa pagpapaganda ng ating school. Next. So, angle bar, aluminum ladder, printer, so ink, risograph. As you notice, lahat ng request natin yan nagagamit ng mga teacher para maibsan, mapadali ang pag-deliver ng ating pagtuturo. Okay. So, ang ating school maintenance and other operating expenses, we have here. Ayan. So, nandyan po yung ating napupuntahan ng ating budget. Okay? Sa seminar, sa training ng mga teacher, sa repair ng ating school. If you happen to visit our school, we are ongoing repainting our classrooms. Katatapos lang natin naglagay ng steel matting sa likod sa mga bintana para safe siya. Okay? Next. Ayan. Okay, yan po lahat. Kung gusto niyo pong tignan yan, nakapost po sa ating transparency board dun sa malapit sa gate ng school natin. Okay, so we have here the mid-year performance review which we conducted last March 4 and 5, 2021. Ano na yan mo? Okay. So, let's keep and stay tuned and watch our mid-year performance presentation. Thank you very much and mabuhay tayong lahat. Good morning.
Okay. Okay po. Thank you, ma'am, for that great presentation and those valuable information. So alam naman natin, our parents. Ay, sorry. Okay po. Salamat po. Thank you again, ma'am, for that presentation. Okay po. So alam naman natin, di ba, our parents, our partners ng eskwelahan and teachers in times sa ating education this time of pandemic, di ba? And despite of all challenges, we were able to work together and fulfill our purpose and goals. Di po ba? Sabi nga, tandaan po natin, a child's education is not merely the teachers or school's responsibility, but also the community's responsibility. Ika nga, Okay, so ika nga, it takes a village to raise a child, di po ba? Okay, so during this time of, during times of stress and uncertainty, nakakalimutan nating establish yung healthy routines. Pero maintaining a healthy lifestyle supports our mind difficulties caused by the coronavirus. So, Ma'am Jenny Ann, may presentation ba tayo nung Go Up Zumba? Ma'am Jenny Ann? Hello po? Sir, continue na po. Closing na po tayo, sir. Thank you po. Okay po. So to formally, it's been a pleasure for being here today and taking time to listen to our speakers sa ating mga participants. And now to formally close our program, may I call in our very kind and easygoing OIC, Mr. Crispin Sibacani. Sir? Okay, so isang magandang umaga po sa ating district supervisor na sa kasalukuyan ay nasa ospital ngayon dahil nadali daw ng dengue kung saan kasi nagpupunta, saan nagsususuot. So pagaling po kayo, sir. Dengue ano po, hindi tawag doon, hindi COVID, sir, COVID. Virus ng COVID. Ano po? So, tinest kasi siya, nag-negative sa COVID. O nung itest uli, nag-positive sa dengue. Saan kasi nagsususuot. Okay, so sa ating Kapitan Boy Cruz na walang sawang sumusuporta
sa pangangailangan ng ating paaralan. Every time na lalapit ay hindi ka mapapahiya. Sa ating mga co-teachers na magulang na bagamang nahihirapan sa pagkabigla, nabigla silang naging guro ng kanilang mga anak. Sa ating mga kasama sa Best One na full support sa lahat ng gawain sa paaralan at ganun din sa ating punong guro at sa iba pa na sumasaksi sa ulat na ito ngayong umaga. Okay? Bagamang 6 na buwan pa lang, to be exact, kahapon ang ating punong guro, so naipakita niya yung kanyang pagpupursige para matulungan ang ating mga kabataan, ganun din ang ating kabuuan ng ating paaralan at mga kaguruan. Okay? So narinig natin kung ano, nakita ang kanyang mga nagawa na dito sa ating paaralan. Okay? So ang sabi nga, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, sana po ay matulungan nyo kami, especially ngayong panahon ng pandemya o kahit hindi panahon ng pandemya na alalayan, tulungan na maging mabuting mamamayan ang ating mga kabataan dahil sila ang susunod na mamumuno dito sa ating bayan. Okay? So hanggat makakaya nating lahat ay ibigay natin ang pinakamataas na maitutulong natin sa ating mga kabataan dahil sila nga yung susunod na mamumuno dito sa ating bayan ng Rodriguez. So sa lahat ng sumaksi, nakiisa, nanood ng ulat ng ating punong guro, Ginang Marcelina Nadunsa, maraming salamat po. Magandang umaga pong muli sa lahat. Back to you, Sir Bards. Okay, sir. Maraming salamat po. At ang ating paaralan po ay nagpapasalamat sa lahat po ng umattend, sa ating mga magulang, to our GPTA officers, and our guests. Ano po? And the school truly appreciates po yung support po ng ating mga magulang, and we look forward na magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na activity at program po ng ating paaralan. And we would like also to thank our school media team sa napakagandang presentation, and of course, all the teachers of our school. So again po, maraming salamat sa pagdalo and good day. Congratulations, Ma'am Lucia. Congrats po sa lahat.